Prutas na cherry. Gaano mo nga ba kakilala? Batid mo ba na sa tulong nito ay maaari mong maalis ang dinaramdam mong cellulitis? Hello, what's up? Your best here. Saan mo nga ba madalas makita ang prutas na cherry? Isang munting pulang prutas na masarap na kahit sa paningin pa lamang. Subalit hindi batid ng karamihan ang mga benepisyo at bisa nitong tinataglay. Lalo na nga ang karugtong nitong tangkay. Halika at baka makatulong ito sa dinaranas mong karamdaman. Ang prutas na cherry ay kilala nga natin bilang prutas na pangdekorasyon. Madalas silang inilalagay sa mga cake, sa alak o inumin, at sa mga inihahandang dessert. Ito ay kumukumpleto nga sa magandang anyo ng mga pagkain. Ika nga, put the cherry on top. Subalit hanggang saan nga kaya ang nalalaman natin hinggil sa prutas na ito? Ang cherry ay isang prutas buhat sa halamang kapamilya ng prunus. Ang kilala nga nating prutas na cherry ay galing sa mga inaalagaang ligaw na cherry, sweet cherry at sour cherry o Prunus cerasus at Prunus avium. Ang salitang cherry rin ay tumutukoy sa puno ng cherry at sa bulaklak na cherry blossoms. Subalit ang pag-uusapan natin ngayon ay ang prutas na cherry. Isang mumunti at mapupulang bilog na prutas kung ilalarawan. Subalit ito ay kadalasang makikita nga na laging mayroong tangkay at doon mo nga ito nararapat hawakan. Madalas i-garnish ang cherry sa mga sweet desserts, inumin at mga baked products. Dahil nakadaragdag nga ito ng sarap sa paningin. Ngunit hindi batid ng karamihan na maging ang tangkay nito na kadalasan nga'y itinatapon lamang ay higit palang masustansya. Ang tangkay ng cherry o cherry stems ay mainam na lunas sa mga dumaranas ng UTI o problema sa ating kidney. Makatutulong ito upang maiwasan ang pagkabuo ng bato sa bato o kidney stone. Sa tulong rin ng tangkay nito ay malilinis ang inyong tiyan laban sa mga masamang toxins. Pinalalakas din ito ang metabolismo at pinapanatiling normal ang daloy ng dugo. Kung kayo naman ay isa sa 80% ng mga kababaihan na dumaranas nga ng cellulitis o cellulites, ay eto na ang inyong solusyon. Maalis din ang sakit ng inyong tuhod, urayuma, gout at maging arthritis. At higit sa lahat, maaari kayong mapakalma gamit lamang ang tangkay ng cherry. Maaari mong kunin ang natitirang tangkay ng kinain mong cherry, patuyuin ito sa ilalim ng araw at saka lagain o pakuluan upang gawing tsaa. 5 kutsarang tangkay para sa 1 litrong tubig na pagpapakuluan na maaari mong ang inumin ng 2 beses sa isang araw. Kaya sa susunod na kakain ka ng cherry, huwag mo nang itapon ang tangkay nito. Dahil maliban sa prutas, ay higit pa pala itong epektibo. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Isang klase ng halaman na nagtataglay ng mga kulay lilang mga mumunting bunga kapag mahihinog na. At karaniwan lamang makikitang tinutuka at kinakain ng mga ibon sa gubat. Subalit hindi alam ng karamihan na ang halamang ito pala ay isang napaka-useful at napakahusay na uri ng halaman na maaari nga nating mapakinabangan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamangha sa mga kakaibang gamit at tulong sa mga tao ng punong ito na kung tawagin ay Calicarpa. Ang Calicarpa o beauty berry ay isang klase ng munting puno na mayroong mga tinataglay na patusok na hugis ng dahon
at tumataas lamang ng mula 5 hanggang 10 metro. Subalit madalas mo rin itong makikilala dahil sa mga taglay nitong mga maliliit na butil ng bunga na kulay lila. Sa mga matatandang paniniwala ay sinasabi nga na ang bunga raw ng anumang puno na kinakain ng ibon ang bunga ay pwede rin pala nating kainin. Ang prutas nga na beauty berry ay maaari mong makain. Ito ay mayroong lasa na maaaring maikumpara sa lasa ng peras, subalit nagtataglay ng konting anghang. Isang kilalang ornamental na halaman ang beauty berry sa mga bansang Madagascar, North America at Australia. At batid mo rin ba na isang mahusay na mosquito repellent ang beauty berry? Maaari mong kunin ang mga dahon nito, durugin at ikuskus sa iyong mga braso upang hindi kakagatin ng mga insekto, lalo na nga ang mga lamok. Ang halamang ito rin ay natuklasang nagtataglay ng mga anti-cancer activity para sa ating baga. Kaya ang paminsan-minsang pagkonsumo ng hinog na bunga nito ay labis ngang mabisa. Ang boreol ditong kemikal na taglay ay mahusay rin sa pagpapanatili ng maayos na metabolismo at sa pagpapasigla ng ating gastric juices at maging ang daloy ng ating dugo. Sinasabing nagpapagaang din ito ng pakiramdam lalo na sa mga taong hirap sa paghinga o mayroong asma. At alam nyo ba na sa kasalukuyan ay ginagamit din pala ito sa mga lutuin at ilang mga recipes, lalo na nga ng mga taong mahilig sa mga native o mga wild ingredients sa kanilang mga putahe. Kaya kung napapansin mo na ito sa inyong lugar, ay subukan mo na rin itong tikman. Bagaman hindi nga kasarapan ang lasa nitong taglay, ay tiyak na masustansya naman. Sa inyong probinsya, ano naman ang tawag ng puno at ng prutas nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dulo.